Nagmakaawa ang squatter na binata na huwag i-demolish ang tindahan niya ng barbecue. Pero laking gulat niya, sa hiling nakapalit ang may-ari, anakan daw muna siya nito. Umaga pa lang ay parang nabagsakan na ng langit at lupa si Jonas nang makita niyang sira na ang barbecue stand niya. Nasama pala sa demolisyon pero nakakapanghina dahil wala man lamang pasabi na may ganito palang mangyayari ngayon. Hindi naman sila libre rito. Nagbabayad nga sila ng buwan ng renta tapos ganito ang madaratnan niya. Mabuti na lang talaga. Wala siyang importanteng gamit na dinala rito. Kung hindi, ay nasama pa sa demolisyon. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Jonas, gaya na rin ang nararamdaman ng mga kasamahan niyang nagnenegosyo nito. Tumalikod si Jonas sa kanyang barbecue stand, nalaylay ang mga balikat. Sobrang sama ng pakiramdam niya ngayon. Kailangan niyang makausap si Sir Ralph, ang taga-singil buwan-buwan sa kanila. Magandang umaga, Jonas. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Sir Ralph. Nandito po ako para sabihin ang concern ko tungkol doon sa demolition na nangyari po sa barbecue stand ko. Sagot ni Jonas. Napabuntong hininga si Sir Ralph habang nakatingin sa kanya. Halatang apektado din ito sa nangyari. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang balikat niya at tinakbayan siya. Pasensya ka na, Jonas. Kung ako lang talaga ang masusunod, hindi sana ako papayag sa ganun. Pero wala na tayong magagawa dahil utos ng may-ari. Sinubukan ko pa ngang pakiusapan pero nagmamadali na sila. May tatayo kasing building doon. Sabi ni Sir Ralph. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun, Sir Ralph. Pero sana po bayaran man lang nila yung damage doon. Naiilang naman ang sagot ni Jonas. Hindi sila magbabayad sa mga pwestong nasama sa demolisyon kasi kanila naman daw yung lupa. Saka nagrerenta lang kayo doon. Malungkot na sabi naman ni Sir Ralph. Nakakalungkot naman. Hindi talaga sila nagbibigay ng konsiderasyon. Para sa aming mahihirap, baka pwede ko pong pakiusapan yung may-ari, sir. Sagot naman ni Jonas. Hindi ko alam kung haharapin ka niya, Jonas. Kalimitan kasi sa mga yan ay yung ibang tao ang haharap sa'yo. Naiiling na sabi ni Sir Ralph. Okay lang, sir. Kung hindi ko siya makakaharap sa pagpunta ko doon, basta ang importante, sinubukan ko po siyang kausapin at gumawa ko ng paraan. Sagot naman ni Jonas. O sige. Ikaw ang bahala, pero ang mipapayo ko lang sa'yo, mas mainam kung maghanap ka na lang ng ibang pwesto para hindi ka na magulo pa. Konsumisyon pa yan sabi naman ni Sir Ralph. Tumango naman si Jonas bago siya umalis at hiningi muna niya ang address ng may-ari ng lupa. Susubukan niyang makiusap pero kung hindi, maghahanap na lamang siya ng ibang pwesto. Sa kabilang banda naman, kumunot ang noo ni Joanna nang marinig niyang may kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto habang nagtatrabaho siya. Ano ba? Sabi ko naman kapag may ginagawa ko dito, dapat walang istorbo. Nakataas ang kilay na sabi naman ni Joanna. Kasi ma'am, may naghahanap po sa iyo sa labas ng gate Pinapasok ko na po. Napakamot sa batok na lamang na sagot ni Betchay. Tanuhin mo kung anong kailangan. Hindi yung ako ang pupuntahan mo rito. Malditang sabi naman ni Joanna. Ayaw pong sabihin kung anong kailangan. Ikaw daw po talaga ang gustong makaharap Sagot naman ni Betchay. Sino ba kasi yan? Hay, sobrang istorbo. Reklamo naman ni Joanna. Nakasimangot na lamang na lumabas ng kwarto si Joanna. Nag-iisip siya kung sino ang bumisita sa kanya ngayong umaga. Gayong wala naman siyang kaibigan. Pero napako ang kanyang tingin sa isang lalaking nakaupo sa mamahalin niyang sofa. Literal, nahuminto ang mundo ni Joanna nang magkatitigan silang dalawa ng lalaki. Kahit normal lang ang pagkakatingin nito sa kanya, hindi maiwasang kumabog ang kanyang dibdib.
Hindi man sobrang puti ng lalaki, pero ang linis nitong tignan. Gwapo, at saka matangos ang ilong. In short, mga type niya, parang ang sarap ibulsa. Siguro naman, alam mo kung bakit ako nandito. Seryosong sabi pa ni Jonas. Napataas tuloy ang kilay ni Joanna sa naging tanong nga ng lalaki sa kanya. Napaismid na lamang siya nang makita ang kabuuan ng lalaki. Mas sobrang gwapo pala kapag malapitan. Kahit magsusuplado pa, okay lang. Hindi tayo magkakilala. Bigla ka na lang pumasok rito sa teritoryo ko, tapos tatanungin mo ko? Nang ganyan? Iba ka rin no? Striktang sagot naman ni Joanna. Hindi siya magpapadala sa kagwapuhan nito. Napatikim naman si Joanna dahil parang natutunaw naman siya sa titig ng lalaki. Parang hindi naman yata ito nai-intimidate sa kilay niya at aura. Ito ang unang beses na may taong parang walang takot sa kanya. Ako nga pala si Jonas. Nandito ako para humiling sa'yo regarding doon sa demolisyon na inuutos mo. Nasama kasi ang barbecue stand ko. Baka pwede mo namang bayaran yung damage. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na sabi ni Jonas. Ngumiti sa Joanna. Nakuha niya kung anong ibig sabihin ni Jonas. Hindi naman kasi nagmula sa kanya ang utos na ipademolish ang lugar na yon, kundi ang daddy niya. Dahil pagtatayuan nito ng malaking building. Hiniram sa kanya ang lupa dahil wala pa naman siyang paggagamitan noon. Okay, madali lang naman akong kausap pero sa isang kondisyon. Nakangiti at tila pili ang sagot ni Joanna. Anong kondisyon? Nakakunot ang noong tanong ni Jonas. Anakan mo muna ako ng kambal na babae at lalaki. Pagkatapos, bibigyan kita ng maayos na pwesto kahit saan mo gusto. Sagot ni Joanna. Sobrang nagulat ang lalaki. Ano? Nanlalaki ang mga matang sambit ni Jonas. Naririnig mo naman ang siguro ang sinabi ko, diba? Kaya hindi ko na uulitin pa. Sagot naman ni Joanna. Naihibang ka na ba? May pinag-aralan ka naman Pero sa naisip mong ito ay parang na-disalign ang utak mo. Paano mo ba natin nasabihin yan sa isang lalaki ngayon mo lang nakilala? Naiiling pa na sagot ni Jonas. Kahibangan na ba ngayon ang kagustuhang magkaroon ng anak? Sa tingin ko hindi naman. Sagot pa ni Joanna. Pwede mo namang sabihin ang bagay na yan sa nobyo mo o sa asawa mo, hindi yung sa ibang tao at sa hindi mo pa kakilala. Nakangiwing sabi pa ni Jonas. Sasabihin ko ba sa'yo ito kung meron akong mga ganyan? Yung mga sinasabi mo na nobyo at asawa? Sagot ni Joanna. Aba ewan ko sa'yo. Basta iba ang ipinunta ko rito. Ibigay mo sa akin para naman makaalis na ako. Sabi pa ni Jonas. Tutuparin ko lang ang kahilingan mo kung papayag ka sa sinasabi ko. Ano na? Take it or leave it? Tanong pa ni Joanna. Ayoko. Maghahanap na lang ako ng ibang pagkakakitaan. Sagot naman ni Jonas. Ikaw ang bahala. Sabi ni Joanna. Napabuntong hininga na lamang si Joanna habang nakasunod siya ng tingin kay Jonas na naglakad palabas ng front door. Biglang nakaramdam ng panghihinayang si Joanna. Aba, hindi siya pumayag sa kagustuhan niya. Sana hinabaan niya muna ang usapan nila bago niya sinabi ang nabanggit niyang kapalit sa hiniling nito para naman magtagal ito sa bahay niya. Samantalang si Jonas naman, naiiling na lamang habang naglalakad palayo sa malaking bahay. Nawindang talaga ang sistema niya doon sa sinasabi ng babaeng yon. Ni hindi na nga niya nalaman ang pangalan nito dahil nagulat siya sa kahilingan nito sa kanya. Yung ibang babae nga, naghahabol pa sa lalaking mang-iwan sa mga to, pero ang babaeng yun, magpapaanak lang? Maghahanap na lang siya ng ibang income kaysa patulan ang offer ng babaeng yun.
Hindi niya kailangan ng maayos na pwesto kung sarili naman niya ang magiging kapalit. Pagkaalis niya sa bahay ng babae, sumakay siya ng taxi, pahatid sa syudad. Maghahanap siya dito ngayon ng pwesto, baka pwede pa siyang makahanap. Kahit pa paano kaya naman niyang magbayad ng buwan ng renta. Pero ilang oras siyang nagpalakad-lakad at nagtanong-tanong pero wala talagang bakante. Naisipan din niyang mag-apply ng trabaho pero fully booked na ang mga establishment. Kaya dismayadong umuwi ng bahay si Jonas. Nagdala yata ng malas sa buhay niya ang babaeng yun. Kaya siya hindi makahanap ng pwesto o pwedeng pagtrabahuan niya. Naisip niya, may ipon pa naman siyang pera pero hindi naman niya pwedeng gastusin dahil may balak siyang gawin para sa perang yun. Kaya kailangan talagang makapagtinda siya ulit dahil may kailangan siyang bayaran. Sa mga sumunod na araw, samantalang si Joanna naman, hindi makatulog ng maayos dahil sa pag-iisip niya sa Jonas na yun. Natamaan yata siya sa lalaking unang kita pa lang nilang dalawa. Sana babalik yun dito sa mga sumunod na araw. Nagulat naman kasi siya sa naging proposal niyang anakan siya nito ng kambal. Kaya naman niyang magbayad ng malaki tungkol sa bagay na gusto niyang mangyari tulad ng IVF, surrogacy, pero na-attract kasi talaga siya kay Jonas. Kaya nasabi niya yon. At saka hindi naman niya kailangan ng boyfriend para mabuntis. Dahil sakit sa ulo ang lalaki kung minsan. Baka makakuha pa siya ng masamaang ugali. Hanapin niyo para sa akin si Jonas. Sabi naman ni Joanna. Sabay namang nabaling ang atensyon ng mga kasama niya sa mesa. Nasa kusina kasi sila ngayon, nag-aagahan. Ha? Sinong Jonas po? Tanong naman ni Betchay. Yung lalaking nagpunta rito nung nakaraan. Sagot ni Joanna. Isa naman po namin nahanapin siya, ma'am. Tanong naman ni Rigor. Driver niya, ang may edad na lalaki. Matagal na itong nagtatrabaho sa kanya. Kahit na maldita siya ay mabait naman ang turing niya sa mga to. Palagi nga niyang isinasabay sa pagkain niya. Nakaramdam kasi siya ng pagka-bored, lalo na kung mag-isa lang siya sa mahabang mesa. Hindi ko alam. Basta hanapin niyo siya para sa akin. Sagot naman ni Joanna. Napangiwi na lamang si Joanna. Saan naman niya hahanapin ang lalaking yun? Kung hindi nga niya alam mga dress nito. Inuna niya kasi ang gusto niya kesa ang magtanong ng tungkol dito. E di sana, hindi siya mahihirapan hanapin ngayon ang lalaking mukhang nakabingwit ng matigas niyang puso. Mag-hire ka na lang po ng private investigator, ma'am. Kung kasi po kami ang gagawa, baka po hindi po namin magawa ng tamang trabaho. Sabi naman ni Rigor. Okay, hintayin ko na lang na babalik siya. Sagot ni Joanna. Napasimangot na lamang si Joanna nang ma-realize niyang bakit pa babalik rito si Jonas kung inis ito sa kanya dahil nasira ang negosyo nito. Napabuntong hininga na lamang siya saka tinapos ang pagkain. Isang linggo nakalipas habang si Jonas naman hindi mapalagay ang sarili, parang may mali sa mga nangyayari. Ilang araw na siyang naglilibot upang maghanap ng pwesto pero wala talaga siyang makita. Pati na rin ang pag-a-apply niya ng trabaho ay palaging walang available. Parang gusto niyang isipin na sinasabotahe ng babaeng yon. Kaya napagdesisyonan niyang bumalik doon at komprontahin si Joanna. Pag-doorbell niya, nang 2 beses bumukas kaagad ang gate at nakita niya ang isang lalaki. Sino po sila? Tanong ni Rigor. Jonas po. Sagot naman ng lalaki. Okay. Nasa sala si Ma'am Joanna. Hinihintay ka. Sabi ni Rigor. Napakunot naman ang noo si Jonas sa sinabi ng may edad na lalaki. Paano naman kaya nalaman ng babae na pupunta siya? Pero hindi na lamang pinansin pa ni Jonas, kaya sumunod na siya rito, papasok sa loob ng bahay.
Papalapit pa lamang siya ay napansinan niyang sobrang tamis ng pagkakangiti ng babae sa kanya na para bang close silang dalawa pero hindi naman. "Welcome back, Jonas." Nakangiting sambit ni Joanna. "Hindi ako nagpunta rito para makipagkaibigan sa'yo. Bakit ba sinasabotahe mo ang mga plano ko?" Nakakunot ang noong tanong pa ni Jonas. "Sino ka ba para pag-aksayahan ko ng panahon at oras? Isa ka lang namang normal na tao, di ba?" "Nanawalan pa ng negosyo," sagot ni Joanna. "Sabagay, ganyan naman talaga ang ugali ng mga may pera. Nanghahamak ng ibang tao na mababa sa kanila," sabi ni Jonas. "Excuse me hindi ako kasali sa mga taong may kaya na sinasabi mo. You provoked me. Inakusahan mo ko sa kasalanang hindi ko naman ginawa." Nakasimangot na sagot ni Joanna. "Ang gusto ko lang, bayaran mo ang damage doon sa nangyari sa demolisyon. Dahil bawat 5 importante sa aming mahihirap. Hindi mo naman siguro ikakahirap yung kaunting halaga, hindi ba?" Napabuntong hininga pa na sabi ni Jonas. "Kung pumayag ka na lang sana sa sinabi ko, mas kaganda pa ang buhay mo ngayon." Nakangiting sagot naman ni Joanna. Natigilan si Jonas nang ngumiti ang babae. Joanna palang pangalan nito. Sobrang bagay sa mamahalin nitong aura, kaya nga lang ang tigas ng puso. Hindi man lamang mahinga ng kaunting pabor. Pero hindi naman may pagkakailang maganda, matangos ang ilong, at bagay rito ang kulay krema nitong buhok. Dahan-dahang lumapit si Jonas sa kinauupuan ni Joanna. Naupo siya para magpantay ang kanilang muka. "Sige, payag na ako. Kailan natin gagawin?" tanong ni Jonas. Napansin niyang umatras ng kaunti si Joanna, parang naaasiwa ito sa pagkakalapit ng mga mukha nilang dalawa. Parang may kung anong magnet sa mga titig ng babae sa kanya, hanggang sa bumaba ang tingin nito sa labi niya. Ilang minutong lumipas, naramdaman na lamang ni Jonas na naglapit na ang bibig ng dalawa. Huminto ang mundo niya nang kusa na lang sabay na gumalaw ang labi nilang dalawa ng babae para maghalikan. Tumagal ng ilang minuto ang halik bago sila umatras at napalayo sa isa't isa. "Okay, pahingin na lang ng address mo," sagot ni Joanna. Napansin ni Jonas na namumula ang mukha ni Joanna na parang nahihiya, kaya tumaas ang kamay niya saka dumampi ito sa pisngi ng babae. "Huwag kang mahiya. Ikaw naman ang nagsimula ng lahat ng to eh. Gagawin ko to sa ngalan ng negosyo," sabi ni Jonas. Hindi na nakaimik pa si Joanna. Napansin niyang nawala na ang pagiging maldita nito ngayon, pero napansin ni Jonas ang puso niya pumipintig ng mahina dahil siguro sa intense na tagpo kanina lang. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng address para naman makontak siya agad ni Joanna. Sana naman lalamig na ang utak ng babaeng yon para naman bigyan siya ng pwesto at makapagsimula na siya ng negosyo. Samantalang si Joanna naman ay hinahamig pa rin ang kanyang sarili dahil parang hindi siya makahinga sa naging halikan nilang dalawa ni Jonas. Siya itong ang lakas ng loob na magpaanak sa lalaki pero siya namang biglang naduwag. Hindi naman kasi niya inaasahan na magkakahalikan sila ng ganoon, pero napalunok na lamang siya dahil hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang labi ni Jonas. Wala siyang ideya kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nagkita sila ulit. Ramdam pa niya ngayon ang pamumula ng kanyang pisngi. Paano na lang kaya kung gagawa na sila ng kambal? Siguro hindi na siya makakagalaw sa sobrang kaba. Nang araw ding yon, inutusan niya si Manong Roger na ipahanap ng pwesto si Jonas na madaling makita ng mga customer. Nakikita naman niyang desidido talaga ang lalaki na magkaroon ng pwesto. Ang importante ay pumayag na ito sa gusto niyang mangyari.
at alam niyang hindi nalalayo sa kanya, si Jonas. Samantalang si Jonas naman ay nagulat nang paglabas niya ng bahay ay ang may edad na lalaki na nakita niya sa bahay ni Joanna ang nadatnan niya. Napangiti ito habang nakatingin sa kanya. 3 araw nang lumipas nang huli siyang pumunta sa bahay ni Joanna. Napatingin pa siya sa kanyang sarili nang mapansin niyang boxer short lang pala ang suot niya. "Good morning, Jonas. Hinihintay ka na ni Ma'am Joanna sa loob ng kotse." Nakangiting sabi naman ni Rigor. "Magandang umaga din po, Manong. Sandali lang po, magbibihis lang po ako. Pasok na muna kayo." Natatarantang sagot naman ni Jonas. Hindi niya alam kung bakit. "Hintayin ka na lang namin sa kotse," saad naman ng driver. Tumango naman si Jonas saka nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay niya. Ngayon lang niya napagtantong, dapat pala phone number niya ang binigay kay Joanna at hindi mismong address. Gaya na lang ngayon, nakakahiyang siya pa talaga ang sinusundo at hinihintay ng babae. Makalipas ang ilang minuto ay papalabas na siya ng bahay, bit-bit ang itim na hoodie. Sumakit ang ilong niya dahil napasobra ang paglagay niya ng pabango sa kanyang buong katawan. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng pinto ng kotse ay si Joanna ang nakita niya sa driver's seat. Napanganga si Jonas nang makita ang suot nitong damit na kinulang talaga sa tela, saka leggings na sobrang hapit sa binti nito. "Ang ganda mo ngayon pero kinulang sa tela ang damit mo." Hindi napigilan ang sariling sabi ni Jonas. "Grabe ka, crop top ang tawag rito. Usong damit to ngayon." Napabungis-ngis na sagot naman ni Joanna. "Whatever, isuot mo na tong hoodie ko para naman matakpan niyang tiyan mo." Nakangiwing sabi ni Jonas. Inabot niya kagad kay Jonah ang hoodie niya. Ito lang ang naisip niyang paraan para hindi siya tuluyang ma-distract sa maputing tiyan ni Joanna. Kinuha niya ulit ang hoodie saka siya ang kusang nagpasuot sa dalaga. "Allergic ka pala sa ganitong outfit ng babae? Maganda kaya?" Nakangising tanong pa ni Joanna. "Oo na, ang ganda-ganda mo na." Seryosong sagot naman ni Jonas na parang napipilitan lang. Napatingin agad sa unahan si Jonas bago pa niya makalimutan na kasama nila si Manong Rigor. Baka mamaya mahalikan niya ulit si Joanna dahil sobrang pula ng labi nito na talaga namang kaakit-takit. Parang gusto na niya ang ideya na aanakan niya si Joanna, pero kailangan niyang magdahan-dahan muna. Tsaka baka masabihan pa siya nitong atat siya. Magmula kasi noong naging halikan nila, ay isang gabi talagang hindi siya nakatulog ng maayos. Lagi niya naiisip hanggang sa parang naadik na siya at gustong maulit pa. Maya-maya lang sumenyas na sa kanya si Joanna na maglagay siya ng seatbelt dahil aalis na siya. Sinunod naman niya ang sinabi ng dalaga at tahimik na silang umalis. Hindi alam ni Jonas kung saan sila pupunta. Pero hindi na lang siya nagtanong dahil seryosong nagmamaneho si Joanna. Namalaya na lamang niya na huminto sila sa isang nakasarang building. Nakakapintura lang. Napansin niyang nagtanggal na ng seatbelt si Joanna at lumabas ng kotse. Kaya naman sumunod na rin siya. "Ito na yung pwesto na hiniling mo. Malawak ang espasyo sa loob. Pwede kang maglagay ng 5 mesa dyan kung saan pwedeng kumain ng customer. Ano sa palagay mo?" Nakangiting tanong ni Joanna. "Maraming salamat, Joanna." Tanging sagot na lamang ni Jonas. Sa sobrang tuwa, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya nayakap niya ng sobrang higpit si Joanna, kahit sa harap mismo ni Manong Rigor. "You're welcome." Masayang sabi naman ni Joanna. At hindi alam kung bakit parang dumadagundong ang puso niya. Naramdaman ni Jonas na naunang kumalas sa yakap niya ang dalaga dahil siguro nahihiya ito nang makita niya ang mukha ni Joanna. Namumula ito. "Sorry,
Naka-read away lang ako. Bukas-bukas din. Pwede na akong magumpisa. Hinging paumanhin ni Jonas. Ikaw ang bahala. Pwede ka ring mag-isip kung ano ang ititinda mo sa umaga. Dahil sa gabi ka pa naman magba-barbecue. Suwestyon pa nga ni Joanna. Na tila tinutulungan pa siya sa business nito. 3:00 ng hapon ako mag-uumpisang mag-display. Kaya ang gagawin ko sa umaga, maghihiwa ako ng karneng manok at saka itutuhog sa stick. Lahat ng parte ng manok kailangan kong tuhugin kaya masyadong matrabaho. Sagot naman ni Jonas. Alam ko, pero kapag stable na ang kita mo, pwede kang mag-hire ng kasama mong tagaluto. Masyadong mainit kasi at mahihirapan ka kapag ikaw lang lahat ang kikilos. Sabi ni Joanna. Pwede naman. Salamat talaga ah. Saka, huwag mo na akong bayaran itong pwesto pa nga ay sobra-sobra na. Sagot ni Jonas. Ikaw ang bahala. Mas maganda kasi kung sa'yo talaga ang pwesto. Kaya hindi mo na kailangan pang magbayad ng renta buwan-buwan. Sabi pa ni Joanna. Tama ka dyan. Sagot naman ni Jonas. Habang si Joanna naman, napapangiti nang mapagmasdan niya ang masayang muka ni Jonas. Simple lang talaga ang pangarap ng lalaking to. Kundi ang magkaroon ng sariling negosyo. Hanggang ngayon ramdam niya ang mainit na yakap ng lalaki sa kanya. Gusto nga niyang malaman kung para saan ang pagsisikap na ito ni Jonas pero mas pinili na lamang niyang manahimik. Baka mamaya iba pang marinig niya. So, paano ba yan? Ihahatid ka ba namin pa uwi sa bahay mo o may pupuntahan ka pa? Tanong ni Joanna. Dito na muna ako. Maglilinis pa ako bago umuwi. Nakaiting sagot naman ni Jonas. Tumango naman si Joanna, saka pumasok sa loob ng kotse at pinaandar na ito palayo. Hindi na kasi bumaba si Manong Rigor, kaya dumiretso na sila. Bago pang mauwi si Joanna, dumaan muna sila sa mall upang ibili ng bagong mesa si Jonas, pati na rin mga upuan. Pagkatapos niyang bumili, ay inutusan na niya si Manong Rigor na ihatid sa tindahan ng mga binili nila. May duplicate key naman, kaya mabubuksan pa rin nila kung sakaling nakauwi na si Jonas. Mabuti na lang. Nalimutan niyang ibigay sa lalaki kanina. Bumaba na siya ng kotse at ang may edad na lalaki na ang magmamaneho. Umuwi muna siya sa bahay niya para magbihis para mamaya ay pupunta siya sa bahay ni Jonas upang tulungan itong magtusok ng mga ititinda nito bukas. Nang gumabi na, lula na si Joanna ng isang taxi papunta sa bahay ni Jonas. Hindi na siya nagpahatid pa kay Manong Rigor dahil pinagpahinga na niya ito. Isang leggings na itim lang ang kanyang suot at long sleeve na puti saka flat na sandalyas. Hindi na siya nagsuot pa ng crop top dahil baka mapuna na naman siya ng lalaki. Napakamot pa siya sa kanyang batok nang maalala niya ang hindi na niya nadala ang itim na hoodie ni Jonas nang ipasuot sa kanya kanina. Nagbayad na siya kagad sa driver bago pa siya bumaba pagdating niya sa bahay ng lalaki. Nakabukas naman ang ilaw kaya alam niyang nasa loob ng bahay si Jonas. Magandang gabi, Jonas. Malakas na sambit ni Joanna. Agad namang bumukas ang pinto at lumabas si Jonas. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya na nakatayo malapit sa bahay nito. Joanna? Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Jonas. Dinalaw ka. Bala ko sanang tulungan kang magtusok ng karne. Sagot naman ni Joanna. Ha? Gabi na. Pumunta ka pa talaga rito? Sinong kasama mo? Tanong ni Jonas. Ako lang mag-isa. Sumakay lang ako ng taxi papunta rito. Sagot naman ni Joanna. Lumabas ng bahay si Jonas saka naglakad palapit sa kanya at tinakay siya papasok sa loob. Nakita na niyang nag-uumpisa na palang magtusok ng karne si Jonas dahil isang palanggana ang nakita niyang may laman na. Pinaupo muna siya ni Jonas sa may sofa, sakay tinabi nito ang ginagawa para hindi madumihan.
Naggabala ka pa talagang pumunta rito. Kaya ko namang mag-isa ang lahat ng to eh. Dahil sanay na ako. Pero salamat kahit na nakakahiya sa'yo. Nag-effort ka pa talaga, sabi ni Jonas. At parang unti-unti na niyang naiintindihan ang ugali ni Joanna. At mali siya sa naiisip niya na masama itong tao dati dahil sa mayaman siya. Unti-unti niyang mas nakikilala si Joanna. Naku, okay lang. Wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Kung ayaw mo namang nandito ako, uuwi na lang siguro ako. Nakasimangot naman kunwari na saad ni Joanna. Akmang papatayo na si Joanna, pero agad namang nahawakan ni Jonas ang kanyang kamay. Maupo ka na nga ulit. Wala naman akong sinabi na ayoko kitang nandito sabi ni Jonas. Napangiti naman ng sobrang lapad si Joanna. Sinadya na nga niyang huwag magdala ng kotse para hindi siya makauwi kaagad. Ang reaksyon mo kasi, nang makita ko kanina gulat na gulat ka. Parang hindi ka sanay na may babae kang kasama rito. Siguro ang mga girlfriends mo dinadala mo sa kung saan-saan no? Sagot pa ni Joanna. Segue para alamin kung nakailang girlfriend na si Jonas. Binata ako, Joanna. Saka busy akong maghahanap buhay kaya hindi pa nagkaroon ng panahon na makipagrelasyon ako. Siya nga pala, kumain ka na ba? Tanong pa ni Jonas. Hindi pa. Busog pa naman ako. Sagot ni Joanna. Okay, pero bago mo ako tulungan ay kumain ka na muna para mamaya wala nang hintuan. Ang dami pa nitong kailangan nating tuhugin na stick. Baka mapagod ka. Sabi naman ni Jonas. Pwede din naman. Siya nga pala. Bago ko makalimutan, nagpahatid ako kaninang hapon ng mga mesa, tsaka upuan dun sa tindahan mo. Nasa akin yung spare key. Sagot ni Joanna. Salamat Ang galante mo namang magbigay ng ayuda. Siguro, atat ka na masyadong magkaanak ano? Sabagay, kahit ilang bata pa kaya mo namang buhayin. Nakaising sabi pa ni Jonas. Natigilan naman si Joanna nang mapansin niya ang napakagandang ngiti ni Jonas. Napakagatlabi siya sa sinabi ng lalaki. Kinalimutan na nga niya ang ganung usapin dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba noong nagkahalikan silang dalawa. Pero ito na naman, pinapaalala pa sa kanya ni Jonas. Nang mapatingin siya sa kabuuan ng lalaki, hindi siya magsisisi kung sakaling magkaanak silang dalawa. Dahil maganda ang lahi nito, pero kapag naiisip niya ang ganung senaryo, kinakabahan talaga siya ng sobra. Kayang-kaya, tanging nasabi na lamang ni Joanna. Gaya ng sabi ni Jonas, bago sila magumpisang magtrabaho kumain na muna sila. Sumunod siya rito nang dalhin siya nito sa loob ng kusina. Napangiti naman si Joanna nang ipinaghila siya ng upuan ng lalaki sakay pinaghanda ng makakain. Natouch naman si Joanna dahil ngayon lang siya nakatagpo ng isang lalaki na kayang mag-alaga ng sobra sa isang babae. Ang dami na niyang nakarelasyon pero ni minsan hindi naman siya itinuring na kamahal-mahal. Parang naging pang-display siya dahil na rin sa estado niya sa buhay. Nakasunod lamang ang tingin ni Joanna sa bawat kilos ni Jonas. Ito pang naglagay ng kanin at ulam sa plato niya, saka iniabot sa kanya. Binigyan pa siya ng isang basong tubig saka juice. Sanay na inaalagaan si Joanna dahil may kasama naman siya sa bahay niya, pero nakakatuwa dahil nakatanggap siya ng ganitong genuine care sa isang lalaking wala naman siyang ugnayan. Ngayon na ramdam niyang totoo itong pinapakita ni Jonas sa kanya, hindi dahil may utang na loob ito sa kanya. At kahit na hindi naging maganda ang umpisa ng pagkakakilala nila. Kumain ka na, Joanna. Hindi yung tumititig ka lang sa akin hanggang sa matunaw ako. Pili yung untag pa ni Jonas. Napakagatlabi na lamang si Joanna. Napayuko siya dahil bigla siyang nahiya dahil sa sinabi ni Jonas. Hindi niya napansin na nakita pala siya
ng lalaking nakatitig rito. Na-amaze lang ako sa'yo. I mean, ganito ka talaga masyadong maalaga? Mostly kasi, lalaking inaalagaan ng babae o meron ding masyadong caring sa lahat? Tanong ni Joanna. Likas na talaga akong maalaga, Joanna. Pero hindi naman sa lahat na makakasalamuha ko. Overworked na ako kapag ganun. Buti sana kung may sasahurin ako. Natatawang sagot pa ni Jonas. Napangisi naman si Joanna. Natigilan na lang siya bigla nang haplusin ni Jonas ang buhok niya. Inayos sa kainipit sa kanyang tenga. Salamat, sabi ni Joanna. Kain lang ng kain. Lalabas na muna ako saglit. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Sambit ni Jonas. Tumango naman si Joanna at nagumpisa na siyang kumain para matulungan na niya si Jonas. Samantalang si Jonas naman, hindi makapaniwalang pupuntahan siya ni Joanna sa bahay niya. Pero nandito na ang babae, kaya hindi na pwedeng pauwiin niya ito. Hiya na lang niya kung makakaya niyang gawin yun. Pero napangiti naman siya dahil ito ang kauna-unahang beses na may babae siyang bisita sa bahay niya. Hindi kasi siya nakikipag-date o nag-girlfriend. May mga nagkakagusto naman sa kanya. Pero hindi lamang niya hinahayaan na makalapit sa kanya. Wala naman siyang sinasabi na ayaw niyang makipagrelasyon. Pero kasi mas naging busy siya maghanap ng pera. Yun ang mas kailangan niya at priority niya. Minsan nga, nasabi ng mga chismosan niyang kapitbahay na baka may problema sa sarili niya. Na baka daw ayaw niya sa babae. Sobrang attractive nga niya sa bisita niya ngayon. May iba rito na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Pumasok muna si Jonas sa loob ng kanyang kwarto upang magbihis ng bagong damit dahil ramdam niyang amoy pawis na siya. Hinanapan na rin niya ng ibang maisusuot si Joanna dahil puti ang suot nitong long sleeves. Baka madumihan mamaya. Makalipas ang ilang minuto, paglabas niya ng kwarto, napansin niyang nasa may sala na si Joanna, nakaupo sa may sofa. Tapos na akong kumain, Jonas. Niligpit ko na rin ang hinugasan kong plato na pinagkainan ko. Nakaiting sabi ni Joanna. Ako na sanang nagligpit pero nabusog ka ba? Tanong ni Jonas. Oo naman. Tara na, magumpisa na tayong magtusok ng karne. Masaya at tila excited, nasagot ni Joanna. Hindi akalain ni Jonas na hindi naman pala maarte si Joanna. Hindi niya akalain na ang isang bilyonarya na dati lang na inakala niyang nag-demolish sa pinagtatrabahuan niya ay heto, tinutulungan siyang magtusok ng barbecue. Sige, pero palitan mo muna yung puti mong long sleeve. Baka madumihan pa yan, sabi ni Jonas. Ibinigay niya kay Joanna ang pulang t-shirt, sakay tinuro niya ang kanyang kwarto para doon na nga magbihis ang dalaga. Salamat, Jonas. Nakangiting sagot ni Joanna. Nakahawak naman si Jonas sa bandang dibdib niya. Dahil parang tumitibok na naman ang kanyang puso dahil sa ngiti ni Joanna. Napapaisip tuloy siya. May sakit ba siya? O baka naman nasobrahan siya ng kape dahil nagpapalpitate siya. Pero nagtataka siya. Nangyayari lang to sa tuwing andyan si Joanna. Kapag palagi silang magkakasama ng babaeng ito sa mga sumunod na araw, tiyak ata na magkaka-heart attack na siya. Nakita niyang tumayo si Joanna bitbit ang t-shirt, saka pumasok na sa kanyang kwarto. Makalipas ang isang oras malapit nang mapuno ni na Jonas at Joanna ang malaking palanggana. Pasimple namang tinitigan ni Jonas ang dalaga. Mukhang sanay naman ito sa ganitong trabaho. Hindi nga natusok ang mapuputi nitong daliri sa matulis na stick. Humahanga siya sa babae. Nakikita naman niyang sobrang simple lang kung kumilos ni Joanna. Parang hindi nga ito may kaya dahil hindi maarte, pero ang aurahan masyadong maldita. Pero kung kikilalanin, hindi naman pala talaga masungit. Kung hindi niya kailangan ng pwesto, hindi siya lalapit dito. Pero siguro,
tadhana nang nagplano para magkalapit silang dalawa. Nang mapansin niyang pinagpawisan na ang noo ni Joanna, ay inilapit niya banda rito ang kanyang stand fan. Baka hindi ito sanay na nasa mainit na lugar kasi alam naman niya ang aircon ang gamit nito sa bahay. Pero wala naman siyang naririnig na reklamo mula rito. Kanina pa naman sila nagtutusok ng karne. Magpahinga ka muna, Joanna. Ako na lang tatapos ito, untag ni Jonas. Pero hindi sumagot si Joanna. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa at umiling kaya hinayaan na lamang niya muna. Hanggang sa nagulat na lang siya sa naging tanong nito sa kanya. Jonas, maganda ba ako? Kanina ko pa kasi napapansin na parang panakaw na tinitignan mo ko ah. Na-caught off guard si Jonas. Nagulat siya sa biglaang tanong ng babae. Kaya hindi siya kagad nakasagot sa naging tanong ni Joanna. Mas lalo siyang nawala sa kanyang sarili nang titigan siya ng malalim nito bago pa niya mahalikan ulit. Ang dalaga, sumagot na siya. Oo naman. Maganda ka. Sobra. Diretsang sagot naman ni Jonas. Talaga ba? Ano namang iniisip mo habang tinitignan mo ko? Seryosong tanong ni Joanna sa kanya. Napalunok naman tuloy si Jonas. Ano nga bang isasagot niya sa tanong ng babae? Hindi naman niya pwedeng sabihin na attractive siya. Dahil baka mapahiya siya. Naisip ko na, mabait ka naman pala. Mukhang ka lang suplada. Sagot na lamang ni Jonas. Ngumiti sa kanya si Joanna ng sobrang lapad dahil sa naging sagot niya. Alam mo, lahat naman siguro ng tao may mga bad side. Lalabas lang yun kapag may nakaaway or something. Naniniwala naman ako na lahat naman ng tao, mabuti. Siguro yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda, mali natin, nasa masamang sitwasyon pala. Nakangising sabi ni Joanna. Ako din, may something sa'yo. Mahinang sagot ni Jonas. Ano yun? Hindi ko masyadong narinig. Tanong ni Joanna. Wala naman. Kinakabahang sagot naman ni Jonas. Napakagatlabi na lang si Jonas. Dahil itong bibig talaga niya, walang preno. Mabuko talaga siya nang maaga sa lagay nito. Okay, tipid na sabi naman ni Joanna. Bigla na lang natigil ang usapan nilang dalawa at ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa napansin niyang nagkamot ng kilay si Joanna at naiwan ang food color. Huwag ka malikot, Joanna. May kukunin ako sa kilay mo. Sabi Jonas. Tumango naman si Joanna. Saka itinigil ang ginagawa. Lumapit naman siya rito saka kinuha ang dumikit na food coloring sa kilay nito. Napansin pa niyang napapikit pa si Joanna. Kaya pa sikreto niyang hinaplos ang makinis nitong muka. Namumula pa ang muka ni Joanna nang magtama ang kanilang paningin. Napangiti naman si Jonas dahil may epekto din pala siya sa dalaga. Maya-maya lang napatikim si Joanna. Saka inayos ang sarili at bumalik sa ginagawa. Malapit na nga nilang mapuno ang malaking palanggana. Ang dami naman ito. Mauubos kaya lahat to bukas? Tanong ni Joanna. Hindi ko alam pero hindi naman ito masisira. Ilalagay lang natin sa freezer. Nakangiting sagot naman ni Jonas. Sana nga, para naman hindi masyadong masayang ang pagod natin. Natatawang sabi ni Joanna. Magpahinga ka na, tatapusin ko lang to. Sagot naman ni Jonas. Tumango naman si Joanna, saka tumayo at naupo sa sofa. Siya naman, tinapos ang pagtutusok ng karne. Nang matapos siya, ay inilagay na niya sa freezer para hindi masira. Bandang 9:00 ng gabi pagkatapos niyang maglinis, bumalik siya sa sala at napansin niyang nakatulog pa pala si Joanna. Napangiti naman si Jonas habang papasok siya sa kanyang kwarto upang mag-ayos at dito niya patutulugin si Joanna para makahiga ng maayos. Kinabukasan samantalang
Si Joanna naman, pumungas-pungas na gumising na patingin siya sa buong paligid at na-realize niyang nasa loob pala siya ng isang kwarto. Ngayon lang niya naalala na nasa bahay pala siya ni Jonas. Pero nagtaka siya dahil nasa sofa lang siya nakatulog kagabi. Siguro kinarga siya ng lalaki papasok sa kwarto nito. Dahan-dahang bumangon si Joanna at tinupi ang ginamit niyang kumot sa kaunan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na ng kwarto si Joanna pero wala siyang nadatnan sa may sala. Tahimik din ang kusina. Siguro umalis si Jonas at may importanteng pinuntahan. Magpapasundo sana siya kay Manong Rigor pero napangiwi siya nang maalalang wala pala siyang dalang cellphone. Tanging maliit na wallet lang na nasa bulsa ng kanyang long sleeve shirt. Hinintay niya muna ng ilang minuto si Jonas pero hindi umuwi ang lalaki kaya naisipan niyang umuwi na lang muna para magbihis. Napangiwi na lamang si Joanna nang mapansin ang mahaba na leeg ng mga kapitbahay ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Taas na siyang naglakad at wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng mga to sa kanya. Nakatulog lang naman siya sa sobrang pagod sa pagtutuhog nila ng pang-barbecue at wala silang ginagawang hindi maganda ni Jonas. Pagdating niya ng bahay na pangiwi siya, nang mapansin niyang nakangisi sa kanya si Betchay. "Anong klaseng ngiti yan? Wala naman akong ginagawang masama," sabi ni Joanna. "Bakit napaka-defensive mo? Nanahimik lang ako rito," tanong ni Betchay. "Iba kasi ang ngiti mo sa akin. Nag-sleep over lang naman ako sagot naman ni Joanna. "Oo na, sige na. Nabother lang kasi ako dahil iba na ang damit na suot mo Nakangising sabi ni Betchay. Napakagat na lamang ng labi si Joanna. May dudumi pa pala ang utak nitong si Betchay, dahilan para mainis siya. "Hoy, dala ko naman tong damit ko, Betchay. Pinahiram lang din ako dahil puti itong long sleeve shirt ko," sagot naman ni Joanna. Sa kasinamaan ng tingin si Betchay. Masyado itong ma-issue. Nanibago lang siguro ang babae dahil ngayon lang naman siya ulit na-involve sa isang lalaki. Huling nakarelasyon niya ay naghiwalay sila dahil na-caught in the act niya mismo na magkapatong sa hotel room. Mula noon hindi na siya makikipag-date, lumalabas at gumimik. Ang sweet naman ni Jonas. Noong una ay hoodie ang ipinasuot niya, ngayon naman t-shirt. May kapatid ba siya? O kaya pinsan? Reto mo naman ako. Kinikilig pa na tanong ni Betchay. "Hindi ko alam, pero itatanong ko." Nakaising sagot ni Joanna. Natatawa siya sa isip kung kailan nagkaedad si Betchay. Saka naman gustong lumandi. Mas matanda sa kanya ng ilang taon ng babae, pero sanay na ito sa kamalditahan niya. "Salamat ma'am. Balitaan mo agad ako Eager talaga akong magka-boyfriend sabi pa ni Betchay. "Talaga? Bakit mo hindi gawing boyfriend si Manong Rigor? Naghahanap kaya siya ng babae?" Pabirong question naman ni Joanna. Walang spark walang kuryente," sagot naman ni Betchay. Natawa na lamang si Joanna. Ang akala ni Joanna magagalit si Betchay, pero hindi naman pala. Sa bagay, tama naman ang babae dahil kung walang koneksyon, walang mabubuong samahan. Matagal na kasing magkasama ang dalawa dito sa bahay niya, pero normal lang ang turingan at walang kakaiba. Pareho din naman kasing single ang dalawa at alam na ang ugali ng isa't isa, kaya bakit palalayo, 'di ba? Pero hindi talaga madidiktahan ang puso. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na siya kay Betchay. Napapasok na sa kanyang kwarto. Wala naman siyang gagawin dahil may mga tauhan siyang pinapasweldo para mag-supervise kung ano ang naipundar niya. Magpapahinga na muna siguro siya ngayon dahil mamayang hapon pupunta siya sa barbecue house ni Jonas. Habang si Jonas naman, hinanap si Joanna pag-uwi niya ng bahay pero
Wala na ang dalaga sa kwarto. Siguro umuwi na ito dahil wala naman siya. Hinatid niya kasi kanina ang maliit niyang fridge para paglagyan niya ng mga soft drinks. Binili pa niya lahat ang kakailanganin niya kaya maaga siyang umalis ng bahay. Tanghali pa lang ay nasa tindahan na siya. Nilagay na niya sa kanya-kanyang lalagyan ng mga tinutuhog niya na karne at ibang parte ng katawan ng manok, saka hotdog na rin. Maliit at malaki. Malakas kasi sa kabataan, kaya hindi niya kinakalimutan na bumili. Bandang 2:00 ng hapon, ay nagdagsaan ng mga mamimili. Kaya binilisan ni Jonas ang kanyang pagkilos. Napakaraming customers. Late na ba ako? Biglang nakangiting tanong naman ni Joanna nang bigla itong sumulpot. Nagulat naman si Jonas sa biglaang pagsulpot ni Joanna sa kanyang barbecue house. Parang walang kapaguran ang babaeng ito kung kumilos. Ang tagal pa naman nilang nakatulog kagabi, mas lalo na siya, hindi siya pinapatulog ng ideyang nakahiga sa kama niya si Joanna, kaya masakit ang mga mata niya ngayon. Hindi naman, pero sana hindi ka na lang nagpunta rito. Nagpahinga ka na lang sana. Baka mamaya sabihin nilang masyado kitang inaalila. Sagot ni Jonas. Mas gusto kong maging busy. Since wala ka pang kasama rito, ako na lang munang magiging serbidora mo ngayon. Tagabalot at tagatanggap ng bayad. Pwede na ring tagahugas ng pinggan, kahit walang sahod. Okay lang, basta makakain ako ng only barbecue. Nakaiting sabi pa ni Joanna. Sige, ikaw ang bahala. Salamat, hindi ko kaya mag-isa rito. Sagot naman ni Jonas. Kinuha ni Jonas ang isang apron, saka isinuot kay Joanna. Itinali niya ang buhok nito sa kanilagyan ng hairnet. Makalipas ang ilang minuto, kumilos na siya upang lutuin ang order ng mga customer. Pasimple niyang tinignan si Joanna kung kaya ba nito ang ginagawa. Nakaka-inspire dahil nakangiti ito habang inaasikaso ang mga customers na kararating lang at saka sineserve ang naluto na niyang order nila. Nang magsimula ng kumain ng mga to, nagluto na rin siya ng barbecue para sa babae. Siguro gutom na rin ito ngayon. Pagkaluto ay nilagay niya sa plato, sa kanilagyan ng maanghang na sauce at tinabot niya kay Joanna. Salamat Jonas, sabi ni Joanna. Lumapit siya rito sa kapinunasan ng pawis sa noo nito, gamit ang kanyang suot na t-shirt. Nahihiya siya sa babae dahil tinulungan siya kahit hindi naman kailangan. Pahinga ka na muna Joanna, ako nang bahala rito, sambit naman ni Jonas. Tutulungan na kita, para naman hindi mainip ang customer na saka hihintay sa'yo. Parang swerte ang unang araw mo sa pagtitinda ng maraming barbecue sa. Ang daming bumibili. Nakangiting sagot naman ni Joanna. Oo nga, hindi masasayang ang pagod mo sa pagtutusok ng karne. Natatawa namang bahagya na saad ni Jonas. Sinabi mo pa. Sagot naman ni Joanna. Makalipas ang ilang oras hanggang sa gumabi. Hindi na nga nakapagpahinga sina Jonas at Joanna dahil sa dami ng tao. Palaging nakatingin si Jonas sa babae dahil baka hindi na nga nito kaya ang pag-aasikaso ng customers na dumadagsa. Nakahinga ng maluwag si Jonas nang maubos lahat ang paninda nilang barbecue, kaya nagkaroon na sila ng maraming oras para makapagpahinga. Hindi na malaya ni Jonas na kanina pa pala nakatingin sa kanyang babae habang nakangiti. Napapailing na lamang siya dahil parang hindi man lamang napagod si Joanna sa pagtitinda nilang dalawa. Isinandig muna ni Jonas ang kanyang pagod na katawan, saka ipinikit ang mga mata. Magpapahinga lang siya ng kaunti dahil magsasara na sila mamaya. Parang hindi ka yata napagod Joanna. Nagawa mo pang umiti ng ganyang katamis, sabi ni Jonas. Ikaw talaga? Alam mo namang iiyak ako dahil sa pagod, diba? Natatawang sagot naman ni Joanna. Ang iba kasi halos hindi na makapagsalita, sabi naman ni Jonas. Nang mag-10 na nga ay nagsasara na si Jonas
dahil gusto na niyang umuwi ng bahay at magpahinga. Napapansin na rin niya na ilang beses nang humikab si Joanna. Alam niyang gusto na nga rin itong umuwi at matulog. Maya-maya lang nakatayo na silang dalawa ni Joanna sa tabi ng daan upang hintayin si Manong Rigor. Nasunduin ang babae. Nagulat na lang si Jonas nang maramdaman niyang isinandig ni Joanna ang ulo nito sa balikat niya. Ngayon ko lang naramdaman ng sobrang pagod. Mahinang anas naman ni Joanna. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang tumulong, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka pa naman sanay. Sagot ni Jonas. Alam mo, masaya palang magtinda. Masayang saad naman ni Joanna. Hinawakan ni Jonas ang bewang ni Joanna para hindi ito matumba at mapadikit sa kanya. Masaya kung sanay ka na pero hindi ka naman sanay Sagot ni Jonas. Pagdating ni Manong Rigor, ay nalalaya niya si Joanna na makapasok sa loob ng sasakyan at sumakay na rin siya pagkatapos. Sumabay na rin siya sa pag-uwi dahil wala nga siyang ibang pwedeng masakyan. 2 buwan ang nakalipas, samantalang si Joanna naman hindi napagod sa pagtulong kay Jonas. Dahil sa magkasama sila sa umaga, hanggang sa gabi nagkaroon sila ng special bond together. Sweet sila sa isa't isa, open silang maglambingan pero wala pa silang label. Dahil sa closeness nilang dalawa, hindi napigilan ni Joanna na makaramdam ng pagmamahal sa puso para kay Jonas. At wala siyang alam kung pareho sila ng feelings ng lalaki pero alam niyang may care din si Jonas sa kanya. Pero baka bilang isang kaibigan lang na ikinalulungkot niya. Ayaw ni Joanna na umasa pero kasi hindi normal sa dalawang magkaibigan ng maghalikan ng maraming beses dahil ganun ang ginagawa nilang dalawa ni Jonas kapag magkasama silang dalawa. Ang gusto lang naman niya noong umpisa, magpaanak sa lalaki ng kambal pero hindi nangyari. Mas nauna pang nabuo ang pagmamahal niya para dito. Gaya na lang ngayon, magkasama silang dalawa sa loob ng kwarto nito dahil kakauwi lang nila galing sa barbecue house. Hindi na sila masyadong pagod kasi naman kumuha na si Jonas ng 2 magbabantay doon at ang mga ito na rin ang magtutusok ng karne. Papunta si Manong Rigor, uuwi muna siguro ako. Sabi ni Joanna isang araw. Ayaw mo magstay dito? Akala ko ba dito ka na matutulog? Malambing pa ang boses na tanong ni Jonas. Natigilan naman si Joanna nang dumikit sa kanyang likuran ng katawan ni Jonas. Kahit anong gawin niya, ay uncomfortable talaga siya kapag masyado silang nagkakaroon ng close contact ng lalaki. Ganito siguro itong may mali siya kapag may pagmamahal sa isang tao. Hindi na muna. Baka magtaka si Beche kung bakit madalang na lang ako matulog sa bahay Magsusumbong yan sa daddy ko panigurado. Palusot pa ni Joanna. Narealize ni Joanna na dapat i-reserve niya ang sarili hanggat walang sinasabi ang lalaki sa kanya. Para hindi siya sobrang masaktan kung darating sa puntong wala lang palang lahat ng to sa kanilang dalawa. Dito ka na lang muna. Alam naman siguro nila na tayo ang magkasama palagi. Sagot ni Jonas. Hindi nakahuma si Joanna nang humarap sa gawin niya si Jonas. Saka hinawakan ng kanyang muka. Magkaharap sila ngayon na naupo sa ibabaw ng kama. Namalayan na lang niya na dumampi ang labi ng lalaki sa labi niya. At dahan-dahan siya nitong ipinahiga at sumunod na rin ito. Anong gagawin mo? Nangangatalang boses na tanong ni Joanna. Wala naman. Nakangiting sagot ni Jonas. Napapikit na lang si Joanna nang hinalikan siya ulit ni Jonas. Saka inalagay nito ang 2 niyang braso sa leeg nito. Nang dumapo ang halik sa leeg niya, pababa sa dibdib niya ay sinalakay ng kaba ang puso ni Joanna dahil may pakiramdam na siya kung saan sila hantong. Teka lang muna, reklamo ni Joanna.
Tumigil naman si Jonas sa ginagawa sa katumitig sa kanya. Naasiwa naman si Joanna dahil parang hinalukay ang kaluluwa niya sa tingin ng lalaki. Bibigyan kita ng rason para mag-stay ka rito sa bahay. Gagawa tayo ng kambal, gaya ng hiling mo nung una pa lang. Nakangiting sagot ni Jonas. Napalunok naman si Joanna dahil hindi niya alam ang gagawin sa sinabi ng lalaki. Kung dati, malakas ang loob niya, ngayon hindi na. Pero kasi parang hindi pa ako handa eh, sabi na lamang ni Joanna. Talaga? Tignan ko nga. Malambing na sagot pa ni Jonas. Hindi nakahuma si Joanna nang halikan siya ulit ni Jonas. Hindi na niya kilala ang sarili kalaunan, nagumanti na siya ng halik sa lalaki. Sinusunod na niya lahat ng ginagawa nito sa kanya hanggang sa wala na siyang nagawa at hindi na niya napigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin at may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Habang si Jonas naman, hindi maalis ang tingin sa babaeng sobrang himbing ang pagkakatulog sa kanyang tabi. Hindi niya tinupad ang hiling nito dahil sa naging usapan nilang dalawa. Kapalit sa pwesto na binigay nito sa kanya, kundi ang pagmamahal ang nag-utos sa kanya para gawin ang lahat ng ito. Tinignan ni Jonas kung anak lang ba ang kailangan nito sa kanya o may higit pang ibang bagay. Pakiramdam niya kasi mahal din siya ni Joanna pero hindi siya sigurado. Hindi naman siya papayag na may anak sila tapos hindi magiging sila hanggang sa huli at hindi magkakaroon ng masayang pamilya ang mga bata kung sakali. Humalik muna si Jonas sa noo ni Joanna. Saka siya lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig. Sa mga sumunod na araw, habang si Joanna naman ay gulat na gulat nang pagbaba niya ng hagdan ay ang mukha ng ama ang unang nakita niya. Daddy? Kailan ka pa dumating? Gulat na tanong ni Joanna. Kaninang umaga. Excited akong mamit ang boyfriend mo. Nakangiting sagot ni Carlo. Ha? Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Nakangangang tanong na lamang ni Joanna. Hindi siya handa para dito. Lumapit ang daddy niya, nagmano sa halik sa pisngi nito. Nabanggit sa akin ni Betchay na madalang ka na lang umuwi rito sa bahay dahil may boyfriend ka na. Sagot naman ni Carlo. Napakamot na nga lamang sa batok si Joanna dahil sa sinabi ng daddy niya. Sakto namang naglakad palapit sa may sopa si Betchay. Saka sinamaan niya ito ng tingin. Nagbibiro lang naman niyang si Betchay, daddy. Sabi na lamang ni Joanna. Ngumiti naman ang daddy niya ng sobrang tamis. Saka nakatulala na lang si Joanna na lumitaw sa front door ang nakangiting si Jonas. Lumapit ito sa kanya. Hinalikan siya sa pisngi at nagmano sa daddy niya. Nagkataon lang ba na nandito rin si Jonas? O nagkausap na ang dalawa kanina nang hindi niya alam? So ikaw ang sinasabing boyfriend ng anak ko? Tanong ni Carlo. Opo. Jonas nga po pala. Matapang na pagpapakilala ni Jonas habang nakangiti. Mas lalong tumamis ang ngiti ng daddy niya nang hinawakan ni Jonas ang kanyang bewang, saka siya'y ginaya pa upo sa sofa. Nang tignan niya si Betchay, ay ang lapad ng ngiti nito. Si Joanna lang ang nahihiya sa tagpong ito pero si Jonas masyado lang relax habang katabi siya. Masaya akong makilala ka, Jonas. Pasensya ka na. Mahiyain kasi ang anak ko. Hindi ka tuloy napakilala sa akin ng formal. Hinging paumanhin pa ni Carlo. Okay lang po yun, sir. Kanya naman po talaga sa umpisa. Sagot naman ni Jonas. Napangiwi naman si Joanna. Dahil ang bilis, magkasundo ng dalawa. Pero samantalang siya, hindi mapakali sa sobrang kaba. Daddy na lang ang itawag mo sa akin. Welcome sa pamilya namin, Jonas. Nakangiting sabi pa ni Carlo. Salamat po, sir. Sagot naman ni Jonas.
Napaikot na lang ang mga mata ni Joanna nang magyakapan pa ang daddy niya at si Jonas pagkatapos magpaalam. Ang may edad na lalaki. Naiwanan muna silang dalawa. Sumunod na rin si Betchay na sobrang lapad ng pagkakangiti sa kanya. Habang si Jonas naman, tawang-tawa sa isip na nakatingin sa reaksyon ni Joanna. Gulat na gulat ito sa naging usapan nilang dalawa ng daddy nito. Kung gulat ang babae sa pagsulpot niya sa bahay nito, mas lamang ang gulat niya kaninang umaga nang puntahan siya ni Sir Carlo sa bahay niya para makausap. Hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya dahil ang dumating na balita sa may edad na lalaki ay boyfriend siya ni Joanna. Kaya pinangatawanan na lamang niya ang sinabi nito dahil mahal naman niya ang anak nito. Hindi mawala sa isip niya ang litanya ni Sir Carlo patungkol sa babae. Deserve daw ni Joanna ang isang lalaking mamahalin nito ng totoo dahil mabuting tao ang anak nito at mapagmahal. Kahit siya naman ay ganun din ang nakikita kay Joanna. Kaya gagawin niya ang lahat. Mahalin din siya nito gaya ng pagmamahal niya. Anong drama niyo kaninang dalawa ni Daddy? Hindi ako natutuwa ah. Nakasimangot na sabi naman ni Joanna. Hindi yun drama, Joanna. Alangan namang sabihin kong hindi. May nangyari na nga sa ating dalawa tapos magkaibigan pa rin tayo? Hindi naman pwede yun, sagot ni Jonas. Ayokong magsinungaling tayo kay Daddy. Wala nga tayong relasyon, di ba? Naiiling na lamang na sabi ni Joanna. Lumapit siya kay Joanna sa kaniya kapito ng mahigpit. Hindi naman ako papayag na hanggang dito lang tayo. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang sarili mo, hindi ko akalain na piren ka pa pala. Sagot pa ni Jonas. Isang linggo ang nakalipas samantalang si Joanna naman, inis kay Jonas. Sinabi na nga nito sa daddy niya na may relasyon silang dalawa pero hindi man lamang nag-effort para maging totoong boyfriend niya ito. Hindi naman siya papayag na pagkatapos ng nangyari ay magkaibigan pa rin ang tawag sa kanilang dalawa. May binitawan pang salita na hindi ito papayag na hanggang dito na lamang sila. Pero wala namang ginagawang aksyon. Mas nadagdagan ang inis niya nang makita ang mukha ni Betchay na siyang dahilan ng lahat ng to. Matabil kasi ang dila. Hoy, may kasalanan ka pa sa akin, Betchay ah. Bakit mo naman sinabi kaagad kay Daddy na boyfriend ko si Jonas? Ayan tuloy napapasubo ako. Sagot naman ni Joanna. Sa tingin mo kaya kong gawin yun sa'yo, ma'am? Nabanggit ko lang kay Sir Carlo ang tungkol kay Jonas. At siya na ang nag-isip. Ano bang iisipin ng isang tatay kapag naging busy ang anak nila sa isang lalaki, di ba? Pabalang naman ang sagot ni Betchay. Hindi nakaimik si Joanna. Tumingin siya kay Betchay. Sa kangiti na humilig sa balikat nito. Nakakalokang pag-ibig, Betchay. Basta-basta na lang sumusulpot pero wala namang kasiguraduhan. Sabi ni Joanna. Huwag mo kasing hintayin na magmula pa sa lalaking confirmation. Gumawa ka na rin ng paraan. Babagal-bagal ka eh. Sagot pa ni Betchay. Magagawa ko ba yun? Ang umamin sa feelings ko? Tanong ni Joanna. Oo naman. Wala namang masama sa pag-amin. Kayang-kaya mo yan ikaw pa. Sagot ni Betchay. Sana makaya ko. Sabi naman ni Joanna. Ngayon mo sabihin, nandito na ang boyfriend mo. Sagot ni Betchay. Umalis na agad si Betchay sa loob ng kwarto niya habang papasok si Jonas. Lumapit ito sa kanya, saka siya hinalikan sa pisngi. Bulaklak sa maganda kong girlfriend. Nakangiting sabi ni Jonas. Tinanggap naman niya ang inabot nitong bouquet of flower. Pasimple namang ngumiti si Joanna dahil kinikilig siya. Hindi mo pa ako girlfriend ah. Mahimig naman ang pagtatampo na sagot kunwari ni Joanna. Ngumiti naman si Jonas, saka tumabi sa kanya. Inakbayan siya nito, saka pinisil ang kanyang muka
Napangiwi naman si Joanna dahil napalakas ang pagpisil ni Jonas. Sorry na, nandito naman ako para patunayan sa'yo na deserving akong maging boyfriend mo eh. Hayaan mong ligawan kita. Payag ka ba? Tanong ni Jonas. Ha? Sige. Medyo pakipot pa nga kunwari, nasagot ni Joanna. Niyakap naman siya ng sobrang higpit ng lalaki dahil sa tuwa nito. Papayag nga siyang huwag na silang magligawan basta ang gusto niya marinig ang katagang gusto niyang marinig mula sa lalaking to. Mahal na mahal siya nito gaya ng nararamdaman niya. Lumipas ang isang buwan ay pinangatawa na ni Jonas ang panliligaw niya kay Joanna. Gusto niyang malaman o patunayan na hindi lang mga anak ang kailangan sa kanya ng babae. Gusto niyang pati rin siya ay may puwang sa puso nito at magkaroon sila ng tsansa na magkasama habang buhay. Nasa barbecue house siya. Nagbabantay dahil wala naman siyang ginagawa sa bahay. Sabi kasi ni Joanna kanina na pupunta ito dito at hindi nga siya nagkamali dahil kalalabas lang ito sa kotse ngayon. Napakunot naman ang noo si Jonas nang mapansin niyang dahan-dahan sa paglalakad si Joanna at nakikita niyang namumutla ito at tila may iniindang sakit. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Tila nag-aalala na tanong pa ni Jonas. Sinalubong niya ito, sakay na lalayan para hindi matumba ang babae. Naramdaman niyang yumakap ito sa kanya at nagpalambing. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan sila ng mga customers basta ang importante ang kalagayan ni Joanna. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Ilang araw na to, sagot ni Joanna. Bakit nagpunta ka pa rito kung may sakit ka pala? Sana ako nalang pumunta doon. Tanong naman ni Jonas. Pumasok sila sa loob ng barbecue house. Saka binigyan ng upuan si Joanna para makapag-relax ito. Namiss kita. Tsaka namiss ko tong barbecue house kaya pumunta ako rito. Sagot ni Joanna. Nakaramdam naman ng kilig si Jonas dahil sa sinabi ng babae. Totoo ba? Araw-araw lang tayong magkasama. Nakangiting sabi naman ni Jonas. Oo naman. Teka nga lang muna. Iihi muna ako. Paalam ni Joanna. Sasamahan na kita. Sagot naman ni Jonas. Hoy, hindi na. Hawakan mo na lang tong bag ko. Sabi naman ni Joanna. Pagkaalis si Joanna para umihi, ay inilagay ni Jonas ang sling bag nito sa ibabaw ng upuan upang magbigay ng sukli sa customer. Pagbalik niya, nagulat siya dahil nakabukas ang bag ni Joanna. Hindi naman niya ito tinignan kanina. Pero ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang 3 pregnancy test na may 2 red lines bawat isa ang kanyang nakita. Tumatahip ang dibdib ni Jonas. Kaya ba masama ang pakiramdam ni Joanna dahil buntis ito? Ang tanong, kay Joanna nga ba ang PT na nasa bag nito? O pwede naman kay Betchay? Samot-saring reaksyon ang nararamdaman ni Jonas ngayon. Kaba, tuwa at lungkot. Dahil kung totoong ito ay parang walang plano si Joanna na sabihin sa kanya na buntis ito. Nang mapansin niya, napapalapit na si Joanna, inalis na niya ang tingin sa nakabukas itong sling bag at ibinaling ang atensyon sa mga kumakaing customer. Hinintay niyang may sabihin sa kanya si Joanna pero tahimik lang itong nakaupo at hindi siya kinikibo. Ngayon napagtanto ni Jonas na hindi pala nawala ang kagustuhan nitong magkaanak pero hindi ang magkaroon ng lalaking mamahalin. Sa mga sumunod na araw, habang si Joanna naman ay nakaramdam ng guilt dahil sa pagtatago niya ng sitwasyon kay Jonas, buntis siya pero ayaw niyang sabihin sa lalaki dahil baka itigil nito ang panliligaw sa kanya at matigil ang kanilang ugnayan. Dahil umpisa pa lang ito na ang kanilang naging usapan. Kapalit ng pwesto ay magpapaanak siya rito ng kambal. Pero kinalimutan na niya yon dahil mahal na niya si Jonas. At may chance na pareho sila ng nararamdaman.
dahil manliligaw ito sa kanya. Para makabawi man lang sa pagsisinungaling niya, ay ipinag-shopping niya si Jonas at nauna na siya sa bahay nito. Joanna, nandito ka lang pala. Nagpunta pa ako sa bahay niyo para sunduin ka, sabi ni Jonas. Tumayo si Joanna at sinalubong ng malalim na halik sa labi si Jonas. Nakita niya ang gulat sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Namiss kita, kaya nauna akong pumunta rito sa bahay mo, sagot naman ni Joanna. Talaga? Mas maganda pala ako palagi mong namimiss dahil nakakatanggap ako ng masarap na halik mula sa'yo. Nakaliting sabi pa ni Jonas. Siyempre naman, sagot ni Joanna. Napakagatlabi na lamang si Joanna dahil mas lalong kinakain ng guilt ang puso niya kapag nakikita niya ang totoong ngiti ni Jonas. Ganito rin kaya ang ngiti niya pag nalaman nito na buntis siya? Kamusta nga palang pakiramdam mo? Wala ka na bang sakit? Tanong pa ni Jonas. Dinama pa nito ang noo niya at leeg kaya napalunok na lamang si Joanna. Magaling na ako, sagot ni Joanna. Mabuti naman. Halika sa kusina tayo pagluluto kita, sabi ni Jonas. Inakbayan pa siya nito papunta sa kusina saka ipinaghila ng upuan. Parang naging emosyonal bigla si Joanna habang nakatingin kay Jonas na seryosong ang mukhang ipagluto siya. Sa panahon ngayon hindi niya alam kung makakahanap siya ng gaya nito kabait at kaalaga sa isang babae. Salamat Jonas, sagot ni Joanna. You're welcome. Nakaniting sabi naman ni Jonas. Tumahimik na rin si Joanna dahil nagumpisa ng magluto si Jonas. Samantalang si Jonas naman, tinitignan lang si Joanna na nakatitig sa kanya. Ngayon alam niyang buntis ang babae ay deserve nitong alagaan ng tama at huwag pabayaan. Di baling hindi nito sabihin sa kanya basta nagawa niya ang kanyang tungkulin. Sa mga sumunod na araw ay palaging dinadalaw ni Jonas si Joanna upang dalhan ng prutas at masusustansyang pagkain. Gustong-gusto na niyang magtanong pero pinigilan niya ang sarili dahil hinintay niyang ang babaeng magsabi sa kanya pero naubos ang pasensya niya. Kaya naisipan niyang yayaing makipag-date si Joanna para pag-usapan nilang dalawa ang issue. Kung hindi siya magtatanong ay maitatago ng babae ang pagbubuntis nito pero nakapagtatakang hindi ito umiiwas sa kanya. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Joanna. Magda-date tayo. Nakakapagod ang buhay, kailangan din nating mag-relax paminsan-minsan. Nakangiting sagot naman ni Jonas. Talaga? Ang sweet mo naman? Masayang sambit pa ni Joanna. Siyempre, ikaw lang ang parang walang pakialam sa akin. Sagot pa ni Jonas. Nakasimangot si Joanna habang nakatingin sa kanya. Kaya hinawakan niya ang mukha nito sa kapinisil. Ngumiti naman ang babae sa kahumilig sa balikat niya. Sumakay lang sila sa taxi ngayon dahil hindi siya pumayag na magmaneho ng kotse si Joanna. Wala din kasi si Manong Rigor. Kasama si Sir Carlo, may lakad ang dalawa. Pagdating nila sa kanilang pupuntahan, inalalaya niya si Joanna na makababa ng taxi. Anong ginagawa natin dito sa hotel? Ang aga naman ata para matulog. Nagtatakang tanong pa ni Joanna. Hindi naman tayo pumunta rito para matulog. Kahit na, afford mo ang ganitong bagay, mas iba pa rin kapag ako ang gagawa para sa'yo. Gusto ko lang maramdaman mo na kaya din kitang dalhin sa ganitong lugar. Nakangiting sagot naman ni Jonas. Tumingin si Joanna sa kanya na nakasimangot. May issue ba tayo sa estado ng buhay natin? Masama ang tingin na tanong naman ni Joanna. Napatawa naman ang bahagya si Jonas. Nilapitan niya si Joanna sa kaniyakap. Hindi tara na nga sa loob, sagot ni Jonas. Magkahawak kamay silang dalawa ni Joanna habang papasok ng hotel. Dito na siya galing kanina upang magpabook ng isang kwarto. Bakit alam mo ang lugar na to? Siguro nagpunta ka na rito kasama ang ibang babae, no? Nakasimangot na tanong lang ni Joanna. Napailing naman si Jonas baka mag-away pa sila ngayon at hindi matuloy ang plano nila. May iba ba akong babae? Wala naman sagot ni Jonas. Siguraduhin mo lang. Nakangusong sabi naman ni Joanna. Ikaw naman ang dumi ng utak mo, sagot ni Jonas.
Hindi na umimik pa si Joanna, kaya tumahimik na rin siya. Pagdating nilang dalawa sa tapat ng kwarto, ay dahan-dahang itinulak ni Jonas ang pinto saka pinindot ang switch. Sa gilid kaya kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Nang tignan niya si Joanna, ay nakanganga siya habang nakatingin sa dekorasyon na nakalagay sa may dingding. Naglagay kasi siya ng iba't ibang klase ng bulaklak, sakay dinikit para hindi mahulog, at balloons na maraming kulay. May hindi kalakihang mesa sa harap ng kama na mga pagkain na nakalagay sa ibabaw. Inihanda niya ito kanina bago siya umalis at sunduin si Joanna. May okasyon ba? Ikaw ang gumawa ng lahat ng to? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Joanna. Oo naman, para sa'yo. Nakangiting sagot ni Jonas. Salamat. Sobra kong na-appreciate ang effort mo. Sabi naman ni Joanna. Lumapit ito sa kanya at nilagay ang dalawang braso sa kanyang leeg saka siya hinalikan sa labi. Napangiti na lamang si Jonas. Naging extra sweet si Joanna kaya nagugulat ito. Ihanda mo ang halik na yan mamaya. Nakaising sagot pa ni Jonas. Kinurot pa ni Joanna ang tagiliran niya nang ituro niya rito ang kama. Napahalakak si Jonas dahil sobrang cute ng babae kapag nahihiya ito. Maya-maya lang ipinaghila niya si Joanna ng upuan para makaupo at sumunod na rin siya. Binuksan na niya ang nakasarang pagkain. Sa kanya napansin na nalukot ang mukha ni Joanna. Kumuha siya ng plato at nilagyan ng ulam sa kakanin. Akma niyang ibibigay sa babae pero hindi nito tinanggap. Wait lang, bakit iba ang amoy? Sobrang baho. Nalukot ang mukha na tanong ni Joanna. Umayos ka nga Joanna, ang sarap kaya ng mga yan at mabango kapag narinig ka ng mga staff rito, tiyak na magtatampo sila. Sagot ni Jonas. Totoo naman kasi, ayokong kumain yan, iba ang gusto ko. Sabi ni Joanna. Ano bang gusto mo? Tanong ni Jonas. Hilaw na mangga, tapos ketchup na may manghang na sausawan. Sagot pa ni Joanna. Napabuntong hininga si Jonas. Lumabas na ang mga senyales, tapos hindi pa talaga aaminin sa kanya? Teka lang, buntis ka ba? At kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo, ay magagalit ako sa'yo. Seryosong tanong ni Jonas. Napatulala tuloy si Joanna habang nakatingin sa kanya. Napansin niyang naguunahang tumulo ang luha sa mga mata nito. Sorry, hindi ko naman sinasadyang itago sa'yo eh. Pero kasi kapag sasabihin ko, hindi mo na itutuloy ang panliligaw sa akin dahil baka isipin mo na nakabayad ka na sa naitulong ko sa'yo para makapagnegosyo. Umiiyak na sagot ni Joanna. Napakawalang kwentang rason yan, Joanna. Ang sabihin mo gusto mong ilihim dahil gusto mo lang anakan ka at pagkatapos okay ng lahat. Pasigaw na sabi ni Jonas. Hindi totoo yan. Nawala na sa isip ko ang napag-usapan nating dalawa nung umpisa. Sagot ni Joanna. Anong totoo, Joanna? Pera lang naman ang importante sa'yo. Hindi ang feelings ng ibang tao. Tanong ni Jonas. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo papayag akong solohin ang pagpapalaki sa anak nating to? Mahal na mahal kita, Jonas. Kailangan din kita sa buhay ko. Naluluhang sagot ni Joanna. Tumayo na ito sabay alis. Mabuti na lamang napigilan ni Jonas. Kaya niyakap niya si Joanna ng sobrang higpit at inalo. Sorry, wala naman akong intensyon na sigawan ka at magalit sa'yo. Nagtatampo lang talaga ako pero mahal na mahal pa rin kita. Seryosong sabi ni Jonas. Salamat. Mula ngayon hindi na ako magsisinungaling sa'yo para maging maganda ang takbo ng buhay natin. Sagot naman ni Joanna. Kumalas ng yakap si Jonas. Hinawakan ang mukha ni Joanna at siniil ng halik sa labi sabay sabing, I love you, Joanna. Ngumiti naman si Joanna habang nakatingin sa kanya. I love you to Jonas. Nakangiting sagot ni Joanna. Paano ba yan? Manliligaw pa ba ako o sasagutin mo na ako agad? Natatawang tanong ni Jonas. Sige na nga.
Sagot naman ni Joanna. Thank you, Joanna. Masayang sambit ni Jonas at nagyakapan ulit sila. Isang buwan ang nakalipas samantalang si Joanna naman, sobrang gaan ang kanyang pakiramdam dahil wala siyang tinatago kay Jonas. Unti-unti na siyang tumataba dahil nagkakaroon na siya ng partner na sobrang maalaga at higit sa lahat mapagmahal. Ang akala ni Joanna, magagalit ang daddy niya kapag nalaman itong buntis siya. Humingi siya ng pasensya dahil naunang anak bago ang kasal. Naghihintay lang naman siya sa magiging plano ni Jonas kung pakakasalan ba siya nito o hindi. Pero umaasa si Joanna na sana. Hindi naman pwedeng i-pressure niya si Jonas. Dapat smooth lang ang samahan nilang dalawa. Nasa loob ng kwarto si Joanna ngayon. Dito sa bahay niya, nagpapahinga dahil naghihintay nga siya. Kung susunduin siya ni Jonas dahil gusto niyang pumunta sa barbecue house at doon tumambay. Nang makaramdam siya ng pagkabagot, naisipan niyang lumabas ng kwarto at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Napangisi siya nang mapansin ang red lipstick sa collar ng puting polo nito at nagkalat sa mga leeg. Good morning, Daddy! Red lipsticks? Sa neck mo? Awesome! Nakaising sabi pa ni Joanna. Wala lang to, aksidente ko lang nahawakan ng lipstick ng kamiting ko. Palusot naman ni Carlo. Lagay ko naman sa sala ang malakas na halakak ni Joanna. Dahilan para mamula sa kahihiyan ng daddy niya. Okay lang yan, Daddy. Basta masaya ka. Nakaiting sabi naman ni Joanna. Nang makababa na siya ng hagdan, saka naman pumasok si Betchay. Parang ibang aura ng babae. Parang nahihiya ito at hindi mapakali. Napatingala naman siya kagad sa daddy niya. Napapaakyat ng hagdan pero ang mga mata nito nakatutok kay Betchay. Something's fishy here, sa isip-isip niya. Mas dumagdag sa curiosity niya nang mapansin niyang baliktad ang suot na damit ni Betchay. Saka ang pangibaba nitong pencil cut na palda. May nagka-developan pa pala sa loob ng bahay nila. Hindi siya ipinanganak kahapon para hindi niya alam ang nangyari. Magbihis ka doon, Betchay. Parang kagagaling mo lang sa matinding digmaan dyan sa itsura mo ah. Sabi nga ni Joanna. Wala to. Ano lang kasi nagmamadali akong lumabas kanina. Palusot na sagot ni Betchay. Kaya pala walang spark ang naramdaman kay Manong Rigor. Dahil kay daddy ka pala na kuryente. Pangasar pa ni Joanna. Parang gustong gumulong sa tawa ni Joanna nang mapansin niyang namumula ang mukha ni Betchay. Joanna naman nakakainis ka. Nagtatakbo ito habang paakyat ng hagdan dahil sa sobrang hiya. Nang maisip naman ni Joanna na wala siyang makakausap ngayon sa bahay, naisip nga niyang puntahan si Jonas. Sumakay na lamang ito ng taxi papunta sa bahay ni Jonas. Pero napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang may babaeng lumabas mula sa pinto. Kinabahan si Joanna. Ayaw niyang mag-isip ng masama pero bakit may babae? Sino ba yun? Nandito ka pala, Joanna. Halika, pasok ka, nakangiting sabi naman ni Jonas. Ngumiti ito ng sobrang tamis. Saka hinalikan siya sa labi pero kahit kaunti hindi maalis sa isip niya ang babaeng yun. Sinong babaeng yun? May kasama ka pala rito? Seryosong tanong ni Joanna. Napansin ni Joanna na kumunot ang noo ni Jonas sa naging tanong niya. Samantalang si Jonas naman, nagtaka sa approach nito sa kanya. Nakita pala ng babae ang anak ng kapitbahay nilang nagbayad ng utang sa kanya. Okay ka lang? Menor de edad, pinagseselosan mo? Sagot ni Jonas habang natatawa. Huwag mo nga akong pinaglulolo ko, Jonas. Hindi ako natutuwa sa'yo, sabi ni Joanna. Hindi rin ako natutuwa sa paratang mo. Napailing na sagot ni Jonas. Aalis na ako para hindi ako makaistorbo sa inyo, sabi naman ni Joanna. Aalis na sana si Joanna pero agad na nahawakan ni Jonas ang braso nito. Ayaw niyang magkaaway silang dalawa ng babae dahil lang sa pagseselos nito na walang dahilan. Hindi niya gusto na ma-stress ang nobya dahil sa buntis ito. Sorry na,
Hindi ko naman magagawa sa'yong lokohin ka. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Aya ni Jonas. Hinawakan niya sa bewang si Joanna habang papasok sila sa loob ng bahay niya. Anong ginagawa ng dalagita rito? Tanong ni Joanna. Nagbayad ng utang sa akin. Matagal na yon, ngayon lang sila nagkapera. Sagot naman ni Jonas. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Hindi mo naman sila masisisi. Sabi ni Joanna. Nakangiti si Jonas habang nakatingin kay Joanna. Talaga? Kahit siguro hindi ka buntis ay selosa ka pa rin. Ang gwapo ko kaya? Pagbibiro ni Jonas. Napasimangot na lamang si Joanna habang nakatingin sa kanya. Hindi yata nagustuhan ang sinabi niya pero halata namang totoo. Siyempre, mahal kita. May karapatan naman akong magselos, diba? Sagot pa ni Joanna. Joanna, I love you. Napangiti naman si Joanna at yumakap sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, parehas na silang nakaupo. Humiga siya sa kandungan ng nobya. Saka hinahaplos-haplos ang maumbok nitong tiyan. Hindi akalain ni Jonas na makakatagpo pa siya ng babaeng mamahalin niya at magmamahal sa kanya habang buhay. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman niya dahil in 9 months ay magiging tatay na siya. Makalipas ang 5 buwan na relasyon nila, napagpa siya ni Jonas na mag-propose na nga kay Joanna. Dahil gusto niyang paglabas nang magiging baby nila ay kasal na silang dalawa. Walang kaalam-alam si Joanna na ang selebrasyon na ito hindi lang para sa birthday niya, kundi para sa proposal niya. Siya na nga ang nagasikaso ng lahat dahil ayaw niyang mapagod si Joanna dahil malaki na ang tiyan nito. Kanina pa kita napapansin na sobrang busy mo ah. Kumain ka na kaya? Suwestyon ni Joanna. Nilagyan siya ng pagkain sa plato ni Joanna. Saka sinubuan siya nito. Tinanggap naman niya at kumain para hindi magtampo ang nobya. Kumain ka na rin para hindi magutom ang baby natin. Nakangiting sabi ni Joanna. Busog na ako, kanina ko pa lahat natikman ng mga niluto mo eh. Sagot naman ni Joanna. Mabuti naman. Sabi nito. Teka lang, ikuha kita ng tubig. Tumango naman si Jonas. Pagkalis ni Joanna sa mesa, na kinauupuan nila, ay tumayo na rin siya. Nang mapansin niyang pabalik na si Joanna, lumuhod siyang bigla. Nang nasa malapit na ang nobya, nakanganga ito, maluha-luha at napatapik sa bibig. Will you marry me, Joanna? Sambit ni Jonas. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Bulalas na tanong ni Joanna. Yes, I want to spend the rest of my life with you. Ngayon tatanungin kita ulit. Will you marry me? Sabi ni Jonas. Yes, of course. Sagot naman ni Joanna habang naluluha. Napatayo naman kagad si Jonas at nilagay ang singsing sa kamay ni Joanna. At niyakap ito ng mahigpit. Narinig naman nila ang palakpakan sa nakasaksi sa kanyang proposal. Lalo na ang daddy ni Joanna na maluha-luha habang nakatingin sa kanila. Nag-thumbs up naman ito sa kanya. Ngumiti siya at nagpasalamat sa may edad na lalaki dahil tinanggap siya nito ng buong buo. 3 buwan pagkatapos ng proposal ay ikinasal silang dalawa ni Joanna sa simbahan. Naalala pa nga niyang kahit malaki na ang siya ng misis niya ng panahong yon, sobrang ganda nito sa suot na wedding gown. Kasabay ng kasiyahan nila ay ang panganganak ni Joanna. Makalipas ang 1 buwan. Gaya ng kagustuhan ni Joanna noon, halos hindi makapaniwala si Jonas na kambal ang magiging anak nila. 1 babae at 1 lalaki. Samantalang si Joanna naman ay tuwang-tuwa dahil sa isang pag-anak niya. 2 kaagad ang anak nila ni Jonas at sa magiging anak pa nila soon. Sobrang saya ng buhay nila ngayon at matiwasay, puno ng pagmamahal. At nagpapasalamat sila sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Joanna at Jonas. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Mira's Channel, Zenaida Porter, Mercy, Donnie Pombo of Davao del Norte, Dandan Ramoso,
Goldfinger Maria Flor Sevillano, Penny Magno Nesbeth Hanaban, Aaron de la Cruz, Susan Opaga, Harry Rohi, Lisa, Nanabeth Longno, Renz, April Bibat, Sharon Corpus, Rosemary Vasquez, Jessica Vargas, Elizabeth Ebizar, Emily Borak, Imelda Forteza, Melds Nagales, Jejemon Ramos, Flor Cabrera, Wilma, Augustina Aniceto, Abelardo Barcalia, Imelda Dalansay, Jedge, Irma Valerio, Carolina Patalighung, Leia Lemana, Escapades,